Sumayo po tayo mga kapatid sa ating panalangin. Dakilang Ama, Yahuwah na makapangyarihan po sa lahat. Sa umagang ito'y matutunghayan mo ang iyong ilan sa iyong mga anak. Bagamat hindi kami nagkakatipon sa isang lugar, kami naman ay sumasampalatayang sinasamba ka namin sa diwa, sa espiritu at sa pag-ibig dahil ito ang itinuro mo sa amin, Ama. Ito ang lagi mong binabanggit sa aming pagsamba, Ama, na hindi importante na magkasama kaming mga magkakapatid. Kung hindi ang patuloy na maniwala at sumampalataya sa iyo. Kaya naman, Ama, nagpapasalamat kami na marami sapagkat ibinilang mo kami sa iyong mga lingkod. Ibinilang mo kami sa mga tagasamba mo. Kaya naman, nananawagan kami na sa oras na ito ay samahan mo kami sa aming pagsamba. Hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin at bigyan mo kami ng sapat na pangunawa upang ang mga bagay na maririnig namin sa oras na ito ay magsilbing inspirasyon sa amin, Ama. Marami sa amin ang nakararanas ng mga mabibigat na problema. Marami ay may mga matinding karamdaman. Ngunit hindi kami sumusuko, Ama, sapagkat may pangako ka sa bawat isa sa amin. Hindi ito ang aming tahanan. Meron kang ipinangakong lugar para sa amin, Ama. Lugar na hindi na kami makakaranas ng ano pang pighati sapagkat alam namin ang mundong ito'y puspos ng problema, Ama. Kaya nababagabag kami kuminsan, Ama, tinatanong namin sa aming sarili, kailan mo isusugo ang aming Panginoong Yahushua? Mapagod na pagod na kami. Tawaan mo ang bawat isa sa amin. Kaya sa oras nito, mas masampo ang aming pagsamba. Sana ay ang iyong mga aral ay maging gabay namin sa aming paglalakbay. Ito sana ang magbabakod sa amin upang huwag na kaming mahiwalay hanggang sa isugo mo ang aming Panginoong Yahushua. Huwag mo naman sana kaming kalilimutan sa unang pagparito ng aming Panginoon. Sana'y makasama kami kasama ng aming mga anak, ng aming mga apo, mga kamag-anak at kaibigan naman. Ikaw sana, huwag ka sanang, huwag mo sanang itatagi ang iyong mga lingkod, lalong-lalo na Ama, ang mga nakararanas ng kahirapan sa mundo ito. Kaya naman, hinihiling namin na sana'y huwag kang aalis sa oras ng aming pagsamba. Ito lamang ang panahon nakakaramdam kami ng katahimikan. Panahon na payapa, Ama. Kaya naman, tulungan mo ang bawat isa. At lalong-lalo na ang iyong anak na siya maghahayag ng iyong mga aral. Sana isamahan mo siya ng iyong Santong Espiritu. Sana isamahan mo siya at bigyan mo siya ng karunungang nagmumula sa iyo upang maipahatid niya ang iyong aral na may katotohanan at may pag-ibig sa bawat isa sa amin. Basbasa mo rin ang abuloy na handog ng iyong mga anak
na sana'y magamit ito sa pagpapalaganap ng iyong mga salita upang marami pang mga tao ang makapakinig at lalong-lalo na malaman nila ang iyong tunay na pangalan. Hinihiling namin ang lahat ng ito kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ng aming mananakop na si Yahushua. Amen. Mga kapatid, ang ating pong papaksaing ito ay isang paksang mahalaga sapagkat ating pong aalamin ang rapture at ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Ang rapture po o ang pag-agaw sa mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua sa alapaap at ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua na lalapat ang kanyang paa sa lupa ay madalas na ito'y nakalilito sa iba. Minsan ay mahirap tukuyin kung ang isang talata po na ating nababasa sa kasulatan ay talaga bang tumutukoy ito sa rapture o baka ito naman ay tumutukoy sa ikalawang pagparito ng Kristo na bababa sa lupa ang kanyang paa. Gayunpaman, mga kapatid, ang pag-aaral o sa pag-aaral ng mga hula sa Biblia tungkol sa mga katapusan ng panahon o panahong malapit na wakas ng mundo, napakahalaga po ito na ating malaman ang pagkakaiba ng rapture at ng ikalawang pagparito ng ating Panginoong Yahushua na ang kanyang paa ay lalapat dito po sa balat ng lupa. Ngayon ating aalamin, mga kapatid. Una, bakit tayo na iglesia ni Yahushua ay sumasampalataya sa rapture? May rapture. Ito, at alamin po natin ito. At itong rapture na ito ay hindi ito ang araw ng paghuhukom, hindi rin ito ang ikalawang pagparito ng Kristo sa lupa. Ito, basahin natin ang unang talata po sa Biblia. Sa Juan 14:1-3. Sinabi ni Yahushua sa kanila, huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako, upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Pag binasa niyo sa Bibliang Ingles, sa Amplified, ang sabi, do not let your heart be troubled, afraid or cowardly. Believe confidently in God and trust in Him. Have faith. Hold on to it. Rely on it. Keep going on.
and believe also in me. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have not told you, because I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again and I will take you to myself, so that where I am, you may be also. Tandaan natin ang salitang, I will take you to myself. Kaya ito po'y pangako ng ating Panginoong Yahushua bago siya umakyat sa langit sa kanyang mga alagad nang sabi, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama, maraming silidon, dwelling places. Pupunta ako roon para maipaghanda kayo ng lugar. Eto na ngayon, hindi ko ito sasabihin ng wika ng Kristo kung hindi ito totoo. Ito rin ang dapat nating marinig. Ito rin ang dapat nating maintindihan. Ang sinasabi ng Kristo, tatandaan natin, hindi mula sa kanyang sarili lang, kundi ito ay galing din sa Panginoon Diyos. Di po ba? Ang sabi niya, ito'y totoo. Kapag naroon na ako, ang sabi niya, at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako. Oh, I will be back again at isasama kayo. Oh, I will take you to myself upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Mga kapatid, yan ang ating pananampalataya nakasulat sa Biblia. Yan po ang araw ng rapture na inaasahan ng mga kausap ng Kristo noong pagkakataon sa talatang ito, at yan din ang ating sinasampalatayanan. Paano mangyayari ito? Saan natin makakasalubong at ating mami-meet up ang ating Panginoong Yahushua? At anong uring katawan kaya ang ating magiging taglay? Ito pang katawang ito, nasakitin? Ito bang ating isasalubong sa ating Panginoong Yahushua? Basahin natin ang nakasulat sa unang Tesalonika. At sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga patay o ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo o sa Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, ayon sa Biblia, paano mangyayari ng ating Panginoong Yahushua ay ating makakasama? Una diyan, sa talatang binasa natin ay pahayag yan ng Apostol Pablo. Sa araw na yon, ano ang tinutukoy na araw na yon? Yun ang pagbaba ng Kristo mula sa langit. Yan nga ang rapture. Yan ang araw ng pag-agaw. Ano pruweba? Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya sa Kristo ang unang bubuhayin mag-uli. Sinong sumasampalataya? Yung tunay na sumasampalataya. Paano makikilala ang may tunay na pananampalataya? Hindi lang basta nakinig sa aral, inusisa ang aral, nalaman ng aral, sinampalatayanan ng aral, ibinuhay ang aral. Yon ang unang bubuhay magmuli. Kaya kung ating aalalahanin, yung mga namatay noong unang siglo nang itatag ng Kristo ang kanyang iglesia na kinabibilangan ng mga Hudyo at later on ay nagkaroon ng mga hintil sa magitan ng Apostol Pablo, yung mga sumasampalatay na nangamatay na yon at yung third group ng iglesia na nangamatay panahon ng Kapelix na sumusunod sa aral ng Diyos at maging sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo na sumasampalataya, unang bubuhayin yun. Paano po yung datna na buhay na sumasampalataya sa sintidong sumusunod sa aral ng ating Panginoong Yahushua? Sila po ayon diyan sa ating nabasa, ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon ay kasama nilang dadalhin sa mga alapap para salubungin ng Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin
ang Panginoon magpakailanman. Di ba ang sabi niya, ang ibig ko kung saan ako naroon, dumuon din kayong kasama ko. Diyan na natin siya makakasama. Diyan sa aktong yan, mga kapatid. Anong klaseng katawan kaya ang isasalubong natin? Next slide. Ito nakasulat. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin. Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Diyos. Ito po yon. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ngunit, makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Hindi lahat sa atin ay mamamatay, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto na mga tunay na tagasunod ng Kristo. Hindi lahat ang wika tayo mamamatay. Ngunit, tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan sa isang iglap, sa isang kisap mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta at sa pagtunog ng trumpeta'y muling bubuhay na mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. Magkatugma sila sa ating binasang Tesalonika. Buhay, bibigyan ng bagong katawan. Yung nangamatay, bibigyan ng katawang hindi nabubulok pagkatapos silang buhay maguli. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Di ba mga kapatid? Kaya ang katawang ating isasalubong sa araw ng rapture, pagbaba ng Kristo sa alapaap para sa kanyang mga tunay na mga tagapaglingkod o mga alagad, true followers of our Lord Yahushua HaMashiach, mga kapatid, katawang hindi nabubulok, katawang maluwalhati, katawang hindi namamatay. So mag-pause muna tayo ng konti. Isipin ninyo ng mabuti, mga kapatid, kung gaano kaganda at napakaligayang araw ang magaganap sa araw ng rapture na yan, mga kapatid. Tanong, etong tanong natin. Pagkatapos po na ating makasama ang Kristo sa alapaap, ano ang kasunod na mangyayari? Next slide. Ito nakasulat. Sa aklat ng pahayag, tapos na nga, nag-meet up na sa alapaap. Muling may narinig ako. Ito na may pangitain. Vision ito nitong si Juan sa pulo ng Patmos. Ano? Ang sabi niya, muling may narinig ako. Parang ingay ng napakaraming tao na parang lagaslas ng talon at dagundong ng malakas na kulog. Ito ang sinasabi. Purihin ang Panginoon sapagkat naghahari ng Panginoon na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magalak tayo at magsaya at purihin natin siya sapagkat dumating ng oras ng kasal ng tupa at nang nakahanda na ang kanyang nobya. Pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Ang ibig sabihin ng puting damit ay ang mabubuting gawa ng mga pinabanal ng Diyos. Mga kapatid, pagkatapos nating ma-meet up ang Kristo sa alapaap, sa araw ng rapture, araw ng pag-agaw, anong kasunod na mangyayari? Dito'y sinagot tayo ni Juan sa aklat ng pahayag o Apokalipsis. Nagkakaingay, maraming tao. Dagundong na malakas na kulog. Ang sabi dun purihin ang Panginoon, yun ang kanilang mga sinasambitla. Bakit? Sapagkat naghahari ng Panginoon na ating Diyos. At ang sabi, magalak tayo at magsaya. Bakit? Sapagkat dumating ng oras ng kasal ng tupa. Sino ang tupa? Ang Kristo, ang tupa ng Diyos. Anong sabi? Dumating na ang kasal. Ano ibig sabihin? Pagsasama. Nino? Ng tupa, ng kasal ng tupa. Ayan ang ating Panginoong Yahushua. Sino ang kanyang magiging esposa? Yung nobya niya. Sino ang kanyang nobya? Sa ibang talata ng Biblia, yan po iglesia na binubuo ng mga tao na tunay na sumunod at sumampalataya sa ating Panginoong Yahushua.
at pinagsuot siya ng damit na malinis, makinang at puting-puti. Sino yung siya? Tumutukoy yan sa kabuuan ng mga tao na ikakasal sa Kristo bilang sa kabuuan ng iglesia. Di ba? Samahan kay Kristo. Ano ibig sabihin ng puting damit? Ayun ay mga mabubuting gawa. Nino ng mga pinabanal na Diyos. Sino nga yun? Yun ang mga taong nakasalubong o naging kasama ng Kristo sa araw ng rapture. Mga kapatid, yan ang magaganap. Pagkatapos, ano mangyayari dito sa lupa? Eto, next slide. 24-21. Sapagkat sa mga panahong yon, makakaranas sa mga tao ng napakatinding kapighatian na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon. At wala nang mangyayari pang ganoon kahit kailan. Pagkatapos, pagka ang iglesia na ikasal na sa tupa, di ho ba? Naghahari ang Diyos sa kanila. Ano ang magaganap dito sa lupa? Ang sabi ng Biblia, makakaranas ang mga tao ng napakatinding kapighatian. Hindi lang basta kapighatian, napakatinding kapighatian. Kaya kung ngayon nagdaranas tayo ng kapighatian, lindol, baha, tsunami, digmaan, hindi po yan ang napakatinding kapighatian pa. Bakit? Sapagkat ang napakatinding kapighatian, ang sabi, na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng mundo hanggang ngayon. Kaya iba ito. Iba itong kapighatian ito. Gaano katagal yung kapighatian na yan? Next slide. Ganito nakasulat. Ang haring yon ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Pero pagkatapos ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang mga paghahandog at ilalagay niyang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Mananatili ito roon hanggang sa dumating ang katapusan ng hari na itinakda ng Diyos. Gaano katagal ang kapighatian? Sinagot naman tayo sa hula ng Diyos magitan po ng propeta Daniel nang sabi diyan sa Biblia, ang haring yon, ang tinutukoy niyan, Antikristo. Kasi may maghahari po rito eh. Sinong maghahari? Antikristo. Teka muna, sa Biblia po maraming Antikristo. Tama, binabanggit sa bagong tipan. Maraming mga Antikristo. Sino yon? Yung kalaban ng Kristo. Di ho ba? Yung mga nagpapakilalang sila daw ang Kristo, kahalili ng Kristo, sila daw ang namamahala dito sa langit at lupa. Sila daw anak ng Diyos. Mga Antikristo yun eh. Pero may darating na pinakahuling Antikristo na yan nga ang sinasabi. Ang haring yun ay gagawa ng matibay na kasunduan sa napakaraming tao sa loob ng 7 taon. Kasi pagdating nga naman ng Antikristo na binabanggit sa Apokalipsis Kapitulo 6, nakasakay sa puting kabayo, di ba? May pana pero wala naman, may pana siya pero wala namang ika nga ay pampana. Wala siyang pampana. May bow and arrow dapat, di ba? Pero yan ay makikipagkasundo po yan. Pero sa ibang talata, kung itutuloy pa natin, kanyang lulusubin, makikipagdigma siya eh. Mayroon siyang diadema o corona, nakasakay sa puting kabayo, na yan po'y simboliko ng paghahari ng Antikristo. Na yan ang binabanggit niyang paghahari nitong haring ito. Di ho ba? Yung mga bansa, lulusubin niya. At paglusob niya, ay magagapi, sasama sa kanya. Koalisyon o samahan ng mga bansa. Yung ayaw, lulupigin niya po hanggang sa mapilitang sumama sa kanya. Di ba? At yon, makikipagtipan siya sa Israel ng 7 taon. Sa unang 3 kalahating taon ay kanyang hahayaan ng mga Israelitang sumamba sa Panginoon Diyos. Pag-aralan na po natin yan. Pero after 3.5 years, ay sa huling bahagi ng 3 taon at kalahati, patitigilin niya ang paghahandog ng mga Israelita at ilalagay niyang kasuklam-suklam na bagay na magiging dahilan ng pagpapabaya sa templo. Sa ibang talata ng Biblia, gagawa siya ng larawan niya at pasasambahin niya yung mga tao ron. Ang ayaw sasamba sa larawang yon at ayaw pasakop sa kanya, at hindi ayaw tumanggap ng tanda ng tatak noong hayop na yon, at saka sila po
ay magdaranas ng matinding hirap. Bakit? They cannot buy and sell. Hindi sila pwedeng magbenta, hindi sila pwedeng bumili. Di halimbawa sa Walmart. Kasi pagkatapos ng rapture, as is pa rin ang mga tao narito. Akala nyo tapos na. Hindi, as is pa rin ang pamumuhay. Pero 7 taong kapigatian yan. Pagka hindi ka na sumunod yun sa Antikristo na yan you can't buy or sell. Kaya mamamatay ka sa starvation, magkakaroon ng kaguluhan, kaya matinding kapigatian po Di po ba? Yan ang ating napipicture sa isipan natin. Mga kapatid, tanong, eto po. May mga tinubos din ba ng dugo ng Kristo na hindi makakasama sa rapture, pero magtatamo pa rin ng kaligtasan sa panahon ng napakatinding kapigatian? Basahin natin ito, 7:13-14. At sumagot ang isa sa matatanda na, nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Tanong, may mga tinubos din ba ng dugo ng Kristo sapagkat sumasampalataya ang Kristo ang Savior? Siya ang tumubos sa kasalanan nila o natin. Mayroon bang mga tinubos din ng dugo ng Kristo na hindi makakasama sa rapture pero may pag-asa pa rin maligtas sa panahon ng kapigatiang napakatindi? Meron. Diyan sa pangitain po nitong si Juan, ang sabi po diyan, kapagkat ito'y tagpo Yan ay tagpo na tinanong si Juan ng isa sa mga matatanda. Ang tanong ng isa sa matatanda ay, ang mga ito na nangadaramtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipanggaling? Ano sagot ni Juan doon sa matatanda? Ang sabi niya, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Sabi niya doon sa isa sa matatanda. At sinabi niya sa akin, sabi ng matanda sa kanya, ang mga ito'y, papansin niyo, ang nanggaling sa malaking kapigatian. Ano yan? Yan ang mga nagdanas ng 7-year Great Tribulation. Kaya ang sabi, ang mga ito'y nanggaling sa malaking kapigatian. Ano pruweba na ito'y mga tinubos din ng dugo ng Kristo pero hindi nakasama sa rapture o unang pagkabuhay na maguli? Ang sabi, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapigatian, 7-year tribulation, at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Kaya mga tinubos din yan, pero hindi nakasama sa rapture. Pero may pag-asa pa rin na magkaroon ng kaligtasan sa panahon ng Great Tribulation. Sino-sino ang halimbawa ng mga ito na sumampalataya din sa panahon ng Great Tribulation? Ito, ang mga halimbawa niyan. Nasa Biblia rin. Diyan din sa Kapitulo 7, next slide, ganito nakasulat. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angka ng mga anak ni Israel. Sino ang halimbawa po niyan? Na mga may pag-asa pa rin sa kaligtasan pagdating ng 7-year tribulation? Mga kapatid, yung 144,000 na yan po ay mga Israelita. Pagdating ng ating Panginoong Yahushua, mga sasampalataya yan sa ating Panginoong Yahushua. Sapagkat sa panahon natin ngayon, majority sa Israel ngayon ay ayaw sumampalataya ng Kristo ang Mesiyas. Di ba? Ang Yahushua ang Mesiyas. Hindi sila sumasampalataya. Kaya sa kanilang mahalaga yung Torah, yung Tanakh, yung Old Testament lang. Ayaw nilang tanggapin ang New Testament. Kaya doon na lang sila na, sabi nga, na permi o na pondo, doon na lang sila na malagi sa Torah. Di ba? Ayaw nilang sumampalataya. Walang Yahushua, hindi totoo yan si Yahushua. Ang Mesiyas, hindi yan ang Kristo, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, ang sabi po dyan ito pang katunayan na sa panahon ng Great Tribulation, marami pa rin may pag-asa
na magtamo ng kaligtasan. Bukod sa 144,000 na yan na makakatulong ng Kristo sa millennial kingdom para mangaral ng Ebanghelyo. Ito pang sabi ng Biblia. Pakinggan po natin, mga kapatid, sa 7:9. Eto, next slide. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, sabi ni Juan. At narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at sa lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangadaramta ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay at nagsisigawa ng tinig na malakas na nangagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Mga kapatid, kaya sa panahon ng Great Tribulation, may mga tao na galing sa iba't ibang bansa, galing sa iba't ibang angkan, bayan at mga wika na makakasama na nakatayo at nagsisigawan sa harap ng Diyos at ng kordero. Kaya may pag-asa pa rin. Ang chances of salvation ay hindi lamang sa rapture, extended ng Diyos maging sa panahon ng Great Tribulation. Isipin ninyo kung gaano kamahal ng Diyos ang mga tao, mga kapatid. Kaya yung itinuturo doon sa mga dati nating kasamang iniwan tayo, kaya ang natira, napakakaunting labi. Sumama doon sa leader na kung ano ang ididikta noon, yun ang kanilang sinusunod. Lalo't malapit na nga mag-eleksyon, kung anong ididikta noon, yun ang kanilang susundin. Sila'y sumama ron, tumalikod sila. Mas marami sila. Sapagkat kaya akala nila sila ay nasa tama pa, may kapilya pa sila di ba? Nasanay sila sa dati nilang kaugalian. Pero hindi na, tumalikod na sila Nagtaksil na sila sa Panginoon. Ang inalayan nila ng awit at salmo ay hindi na ang Diyos ng Israel na matuwid, kundi yung kanilang leader na hindi naman po matuwid. Nagkakasala po yun Itinakwil nga niya nanay niya at pati mahal niya sa buhay Di ho ba? Kaya sa panahon ng rapture, may mga maliligtas na tinubos, pero sa panahon pa rin ng tribulation, may mga tinubos na maiiwan dyan. May pag-asa pa rin maligtas kung maninindigan sila sa panig ng Ebanghelyo, sa panig ng ating Panginoong Yahushua. At marami pa nga makukumberte sa iba't ibang mga bansa Di ba? Kaya ang pag-ibig ng Diyos ganun na lang sa tao Di ba? Ang daming chances na ibinibigay ang Diyos sa tao para magkaroon ng tao ng kaligtasan. Ano ngayon ang mangyayari, mga kapatid? Pagkatapos po ng kapighatian. Next slide. 24, 29, 30. Eto, datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian. Yan ang ating tanong. Anong mangyayari pagkatapos ng kapighatian? Sa mga araw na yon ay magdidilim ang araw. Ayan na. Tapos na ang 7-year tribulation. May mga nakumberte ron, may pag-asa sa kaligtasan. Ang kasunod pala niyan araw na yun sa araw na yun, ng pagkatapos ng kapighatian, magdidilim na ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. Bakit kaya? Ito tuloy natin. At mga lalaglag ang mga bituin sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At the end of the 7-year tribulation, ito nang kasunod, lilitaw na ang anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. Pag sinabing magsisitaghoy, malulungkot sila. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at kadakilaang kaluwalhatian. Pagkatapos ng 7-year tribulation, iyan ang kasunod. Bababa na yung anak ng tao. Iyan ang ating Panginoong Yahushua. Ano magiging epekto ngayon yan sa mga tao sa buong mundo, sa mga iba't ibang bansa, iba't ibang mga lahi? Magsisitaghoy at sila po ang sabi sa Biblia ay makikita nila ang pagparito sa alapaap
ng ating Panginoong Yahushua. Mga kapatid, ano ang mangyayari kasunod niyan? Ito ang mangyayari. Basahin po natin sa aklat ng Judas, ganito po ang ating matutunghayan. Enoch the seventh from Adam prophesied about them, see the Lord is coming with thousands upon thousands of his holy ones. Nako, dami pala niyang kasama niya, no? To judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed and their ungodliness and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. These people are grumblers and fault finders. They follow their own evil desires. They boast about themselves and flatter others for their own advantage. Kaya ano po ang mangyayari pagka ang Kristo'y bababa na pagkatapos ng 7 taon na Great Tribulation? Mga kapatid, nakasulat po dyan, no? Yeah? The Lord is coming with thousands and upon thousands of his holy ones to judge everyone and to convict all of them of all the ungodly acts they have committed and their ungodliness and of all the defiant words ungodly sinners have spoken against him. Yung mga nagsalita labang kay Yahushua, nag-reject kay Yahushua, ayaw kay Yahushua, pinaglalaruan ng pangalang Yahushua, kung ano-ano ang sinasabi nila, blasphemy sa pangalan din ng Diyos na si Yahuwah. Yan na, araw na yan ng convict. Ika-convict sila. Ika-convict sila ng ating Panginoong Yahushua. Sa panig ng ating Panginoong Yahushua, mga kapatid, paano niya gagawin yan? Ito, next slide. Ganito po ang nakasulat. Pero bago natin basahin yan, okay, that's okay. We will read this. Titipunin ko, sabi ng Panginoong Yahushua, sa aking harapan, ang lahat ng lahi sa mundo. Di bababa na siya para mag-convict. Ito naman ang gagawin niya. Titipunin niya lahat. Lahat ng mga taong budat ng buhay, hindi yung patay. Lahat ng buhay. Buong lahi ng mundo. Bukirin ko sila. Tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa, na walang iba kundi ang matutuwid, ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang kambing, na walang iba kundi ang masasama, ilalagay ko sa aking kaliwa. Pagkatapos, bilang hari, ay sasabihin ko sa mga tao sa aking kanan, halika kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng mundo. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa ng Diyos, doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yan ang gagawin naman ng Kristo. Pagbaba niya para mag-convict, ang gagawin muna niya, lahat ng lahi, titipunin niyang buhay. Lahat ng buhay na daraptan niya. Pagbubukdin-bukdin niya, katulad ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa, ang mga tao na sa uri na tupa na mga matutuwid, yung mga nanindigan sa panig ng Kristo, sa kanan, sa kaliwa, mga tao rin yun. Pero they rejected our Lord Yahushua. Ayaw nilang sumunod sa Panginoong Yahushua. Katulad sila ng kambing sa kaliwa. Ano ang sabi doon sa mga nasa kanan? Magmamana. Ayun nasa kaliwa, sila po ay lumayo ang wika kayo. Kayo mga isinumpa ng Diyos. Yan ang mangyayari, mga kapatid, sa araw ng pagdating ng ating Panginoong Yahushua. Ngayon, mga kapatid, ano ang ibig sabihin yan? Parusa na ba agad? Aba, hindi pa. Iko-convict pa lang sila Di ba? Kaya nga ang sabi, halika kayo mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyong kaharian. Wala pang kaharian. Wala pa. Mamanahin pa lang. Wala pang parusa. Parurusahan pa lang. Kasama ng diablo at mga kampon niya ang mga taong nasa uring kambing. Kaya yan ay verdict lang. Kumbaga sa isang taong pumatay ng kanyang kapwa-tao, humarap siya sa hukuman, sa huling hearing, at saka final na desisyon ay ang hatol sa iyo mula ngayon, 20 years ka
Pagkatapos ng 20 years, bibitayin ka. Kaya magka-count off yun mula sa araw na yon ng pasyahan siya ng 20 years, tuloy-tuloy yun ang pagbibilang. Hanggang sa dumating ang 20 years at bibitayin siya. Doon pa lang siya parurusahan. Ganyan din ang dapat nating paraan ng pag-intindi sa pagdating ng Kristo ay maliwanag na ito'y ibang-iba kaysa rapture, mga kapatid. Di ba? Kapag sa rapture, sa isang kisap mata, sa blink of an eye, lahat ng mga datnang patay o na maliligtas, unang bubuhay, ang darat ng buhay na maliligtas, babaguhin, sasalubong. Biglang-bigla po yon, isang kisap mata. Itong pagdating ng Kristo Sa ibang talata ng Biblia, makikita natin ang pagbaba niya Di ba? Kaya hindi ito isang iglap. Ito'y dahan-dahan na pagbaba. Di ba? Makikita ng lahat ng mga tao Kaya nga pagkabinasa ninyo sa pahayag 1:7, ang sabi roon, masdan nyo, dumating si Yahushua, kasama ang ulap, makikita siya ng lahat ng tao, maging ng mga taong pumaslang sa kanya, at lahat ng mga bansa ay tatangis dahil sa parusa, ang takot nila ay labis. 1:7 ng pahayag. Makikita siya ng mga tao sa ulap, maging ng mga taong pumaslang sa kanya. Teka muna, ang mga taong pumaslang sa kanya, di ba patay yun? Nasa libingan yun? Aba hindi. Ito po hindi literal na physically they will be resurrected para makita nila ang pagbaba ng Kristo sa second coming ng Kristo, mga kapatid. Ano po yan? Yan ay symbolical, na yan ay tumutukoy maging sa mga taong ngayon na nagre-reject sa Kristo. Sapagkat ang pumaslang sa Kristong namatay na, nag-reject sa Kristo, kaya nga nila ipinako Hanggang ngayon, marami ang mga taong nag-reject sa Kristo. Hindi lang sa Israel, maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang sabi ng Biblia ay maliwanag, masdan nyo dumating si Yahushua, kasamang ulap, makikita siya ng lahat ng tao, maging ng mga taong pumaslang sa kanya, lahat ng bansa tatangis dahil sa parusa at takot nila ay labis. Mga kapatid, yan ang magaganap. Kaya maliwanag po sa ating mga pinag-aralang ito. Magkaiba ang rapture at ang second coming ng ating Panginoong Yahushua. Magkaiba. Nakita ninyo ang pagkakaiba, mga kapatid? Kung ito po ay hindi po natin pag-aaralan, baka naman matulad pa rin tayo sa ating dating mga kasamahan na ano ang kanilang sinasabi. Yang rapture, yan na rin ang second coming ng Kristo. Aba, mga kapatid, kayo ba isang ayon doon, mga kapatid? Kung yung ikalawang pagparito ng Kristo na magta-touchdown yung paa niya sa lupa, ayun din ang rapture, magkakontra na. Sapagkat ang rapture, sa alapaap lang siya Samantalang ang second coming, lalapat ang paa niya sa lupa. O di ba? At yung mga kapatid, ito tandaan natin. Sa araw ng rapture po, ang mga tunay na sumasampalataya lang ang makakasama na sasalubong sa Kristo sa alapaap, mga kapatid. Tatandaan natin. Yan ang isa sa pagkakaiba. Yan ang ating dapat na maunawaan. Ngayon, ang second coming po ay mangyayari pagkatapos po ng Great Tribulation. Mauuna muna ang rapture. Nakita nyo, mga kapatid? Ang rapture ay pag-alis sa mga tunay na kay Kristo sa mundo para makaiwas sa Great Tribulation. Ang mga hindi makakasama ron ay hindi makaiiwas na magdanas ng Great Tribulation. Magkaiba o hindi magkaiba? Magkaiba. Ang rapture po ay lihim at bigla. Samantalang ang pagdating ng Kristo bilang pangalawa, dahan-dahan siyang bababa sa lupa, mga kapatid. Ngayon, kung ang rapture, yun din ang ikalawang pagparito ng Kristo, mga kapatid, di kasama tayo sa rapture? Ano kasama tayo sa tribulation? Di ba? Paano yung sinabi ng Kristo? Nang sabi niya, pag nakahanda na, babalik ako. At sapagkat ibig ko, kung saan ako naroon, kayo dumuon na kasama ko. Yun nga, magmi-meet up tayo sa Kristo, doon sa alapaap. Nakita niyo malaking pagkakaiba, mga kapatid? Yan po ang dapat nating maintindihan. Ang rapture po
at second coming ay halos magkapareho. Pero magkaibang event. Magkapareho sapagkat Kristo ang bababa eh. Sa rapture, Kristo ang bababa eh. Para sa kanya mga true believer. Sa second coming niya, siya din ang bababa eh. Pero magkaibang event po yan, magkahiwalay. Eh anong inaasahan po ng mga dati nating kasama? Ang kaligtasan nila ay sa araw po ng paghuhukom. Eh ano ibig sabihin ng araw ng paghukom? Kailan pa ba yung araw ng paghukom? Mga kapatid, aba, ang araw ng paghukom pagkatapos pa po ng 1,000 years eh. Sapagkat pagkatapos po ng Kristo'y nasa lupa na nagawa na niya ng dapat niyang gawin. Magkakaroon ng digmaan sa Armageddon eh. Di ba? Pagkat kanyang sasaklolohan ang mga tao na ang pagparito ng Kristo bilang ikalawa para sa mga Jewish people, sa mga Israelita. Sapagkat merong covenant ang Diyos kay Abraham na everlasting covenant. Tutuparin niya ng kanyang bugtong na anak. Kaya ang pagparito ng Kristo, second coming niya, ay para po yan sa mga Israelites. Ano sabi ng Biblia kaugnay yan? Next slide. Ganito nakasulat, mga kapatid. Ayan, oh. So Christ, having been offered once and once for all to bear as a burden the sins of many, will appear a second time. Yan ang second coming. When He returns to earth. Second coming. Sabi nung napayapa na namatay na, yung si Eli Soriano, yung wala raw sa Biblia ang second coming. Sapagkat ang Kristo daw, nang siya ay pako sa krus, nagpakita sa mga alagad. Hindi second coming yun. Pagkatapos ang wika, namalagi pa siya sa mundo rito ng matagal ilang araw yon. At saka umakyat sa langit. Tapos nagpakita kay Pablo daw doon sa daan ng Damascus. Second coming. Kaya wala wikang second coming. Marami siyang turo na hindi rin tama. May turo siyang mali. May turo din siyang tama eh. Yung namayapang kaibigan natin. Yung kaibigan natin nagtuturo sa MCGI, di ba? Pero ito maliwanag. Nakasulat talaga. Ang sabi, our Lord Yahushua, the Christ, will appear a second time when He returns to earth. Yan ang second coming. Not to deal with sin, but to bring salvation to those who are eagerly and confidently waiting for Him. Kaya mga kapatid, sa second coming, meron pang mga maliligtas kasi nga, di ba? May pag-asa pa sila, yung sa panahon ng tribulation, yung hindi nakasama doon sa rapture. Kaya mga kapatid, they are eagerly and confidently waiting for the second coming of our Lord Yahushua HaMashiach. Kaya yan po ang pag-asa na dapat nating isaalang-alang. Na ang sabi ng ating mga kasama dati na humiwalay sa atin, sila lang daw maliligtas. Paano ito? May mga tao pang maliligtas sa panahon ng 7-year tribulation. Di ba, mga kapatid? Maliwanag po yan. Kaya, dapat nating maintindihan. Magkaibang event ang rapture, iba kaysa second coming, mga kapatid, of our Lord Yahushua HaMashiach. At pagka narito na ang Kristo, at tapos na ang digmaan sa Armageddon, ano mangyayari? Magtatatag na siya ng millennial kingdom. Pero kasabay niyan, simultaneously, merong bababa. Kapitulo 20 ng Apokalipsis, isang anghel. At saka ibibilanggo si Satanas sa bilangguan. So ang mundo during the millennial kingdom ay wala ng demonyo, wala na si Satanas. Ang papasok doon ng mga tao. Ang buhay ay mag-procreate pa yon. Dadami pa rin ang mga tao sa mundo. Di ba? Kaya kung gusto nating makitang personal, halimbawa, kung gusto ng taong makitang personal, ang Kristo ay pupunta doon sa pinaka-central. Yan ang Jerusalem para makita ang Kristo mismo na siyang ating pong talagang tunay na tagapagligtas at tunay na leader ng iglesia, mga kapatid. At yun nga, sa panahon na yan ng Great ng Millennial Kingdom, ang demonyo, si Satanas, at kasama niya ay nandoon na sa bilangguan, mga kapatid. Ano ang kasunod na mangyayari? Pakakawalan si Satanas after 1,000 years. Ano gagawin niya? Yung pa rin kanyang dating gawin, mandadaya. Gaano karami ang kanyang madadaya? Kasi dami ng buhangin sa dagat. Saan manggagaling yung kanyang dadayain?
doon din sa panahon ng Millennial Kingdom. Ang Millennial Kingdom po, mga kapatid, baka isipin nyo parang isang kaharian. Hindi ho. Ito rin, parang ganito. May iba't ibang lugar, iba't ibang mga bansa. Pero ang naghahari na Kristo. Di ba? Naghahari. Pinaka-presidente sa buong mundo. Kaya ang tawaging King of Kings and Lord of Lords. Pero sa kabila nun, mayroon pa rin mga lalabag. Sino yun? Yung mga ipanganganak. Ang mga ipanganganak, yung pagka hindi ka inabot ng 100 taon, sinumpa ka. Ang mga tao sa panahon ng Millennial Kingdom, hahaba ang buhay. 100 years old ka na, bata ka pa, sabi ng Biblia. O di ba kaya yan mga kaganapan na ipinakikita sa atin ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Para tayo po ay ma-inspire na itong mundong ito na ating kinalalagyan ay hindi ito ang ating tunay na tahanan. Kaya anuman ang dumating sa buhay natin sa mundong ito, huwag tayong paapekto. Tuloy ang pagsamba, tuloy ang pagbabagong buhay, tuloy ang ating pagganap sa kalooban ng Diyos. Ano ang katunayan niyan? Sino dapat nating tularan? Para tayo makatiyak, bago natin ipikit ang ating mga mata, nakikinikinita na natin ang rapture, ang pagsalubong sa Kristo. Next slide. Ito nakasulat. Pakinggan po natin. Ang buhay ko, sabi ni Pablo, ay iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Nakikita ni Pablo, malapit na siyang mamatay. Ano sabi niya? Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko dapat kong takbuhin. Ang tinutukoy niyang paligsahan, hindi ito kompetisyon. Katulad ng NBA, basketball, hindi. Ang kanyang paglilingkod. Kasi ang kanyang, pag nakipaglaban siya, pakikipaglaban tungkol sa pananampalataya po yan eh. Ang sabi nga niya, natapos kong dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya ito talaga ay labanan ng pananampalataya. Kalaban ang kapangyarihan ng kadiliman at ang kanyang ipinanglaban ay yung kanyang pananampalataya. Nanamalagi siyang tapat sa pananampalataya, kaya siya. Hindi siya pinagbago ng kahirapan, hindi siya pinagbago ng karamdaman, hindi siya pinagbago ng kawalan, hindi siya pinagbago sapagkat itinakwil siya. Ang sabi niya, nanatili akong tapat sa pananampalataya at ngayon, buhay pa siya. May inilaan na ang Diyos sa akin. Na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Kaya mga kapatid, maliwanag po yan na diyan po ay sinabi ni Pablo na kanyang makakamit yung korona ng katwiran. Ano yon? Yun ang putong ng buhay na walang hanggan na ibibigay sa kanya ng Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. Yung araw ng rapture, kasama yun sa paghuhukom. Pagpapasya ng Diyos. Sige anak, kunin mo na ang mga tao na ibig mo na iligtas sapagkat sila hindi ka ni-reject nila, hindi ka nila binaliwala. Sinunod ka nila, bininig nilang tinig mo. Kunin mo na sila. Yan din ang binabanggit ng Apostol Pablo sa Tesalonica, isang kisap mata, sa gawa, sa Korinto, babaguhin. At ang mga buhay na daratnan ay aagawing kasama ng unang binuhay ng mga tagasunod ng Kristo. At ang sabi nga diyan, at hindi lang ako ang nagbibigyan yon putong ng katwiran na yon, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Mga kapatid, ang ating pong pananampalatayang ito, ang ating pong sinasampalatayanan na pagkakaiba ng event ng rapture at ng second coming ay biblical. Nakita ninyong mga katotohanan yan. Kahit tayo, maraming taon, napunlaan ng pananampalatayang kulang-kulang, ng pananampalatayang hindi nila maipaliwanag, pero dumating ang panahon na ito'y sa panahon natin. Sa awa tulong ng Panginoon Diyos, ipinaunawa niya sa atin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa darating na panahon. Na ito
ang ating pinananabikan, yung araw ng rapture, yan ang unang pagkabuhay ng mga taong maliligtas at mga buhay na daratnan na kasama nila sasalubong sa Panginoon. Ganun pa man sa kabila ng kung may mga taong hindi makakasama roon at tinubos ng dugo ng Kristo, mayroon pang pag-asa. Dito, pag sila'y nanindigan sa panahon ng Great Tribulation. Kaya katunayang mayroong darat ng mga tinubos, maliwanag. Sila ang wika, ang pinaputi na at tinubos ng dugo ng kordero. Sino yon? Yung maraming bilang na yon na tumayo, nakatayo sa harapan ng Panginoon. Sila ang mga nanindigan. Kaya nga sa ibang talata ng Biblia, ang sabi nila, Panginoon, sa pangalan mo nagpalayas kami ng demonyo. Panginoon, sa pangalan mo ay kami po'y gumawa ng himala. Mga sumasampalataya yon, pero hindi nakasama sa rapture. Ang kaligtasan lang nila ay sa panahon po ng Great Tribulation kung sila'y maninindigan sa panig ng Diyos at handang mamatay sa pagsunod sa aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Itong ating pinag-aralang ito, naway maging inspirasyon nating lahat. Anuman po ang dumating sa buhay po natin, itutok natin ang ating atensyon sa darating na pag-agaw sa atin, sa alapaap ng ating Panginoong Yahushua, makakasama natin siya. At doon sa bayan na kanyang paghaharian, dito sa lupa pa lang, matitikman na natin ang paghahari niya na wala nang madidelay na katarungan. Ang kanyang paghahari ay gagamitan niya ng kamay na bakal. Nang sabi nga, ang nagkakamali, lalapatan niya ng parusa sapagkat yun po ang dapat na mangyari ayon sa kalooban ng Ama. At kapag dumating na tayo sa tagpo na tayo po ay makakasama sa permanenteng tahanang yun, na yun ay bababa mula sa langit, dahil ang kukubkubin ng mga nadaya ni Satanas sa pangunguna ni Satanas, darating yung apoy, mga kapatid. At doon sila tutupukin. Pagkaraan ng ilang panahon, sila ibubuhay maguli. At sila po'y haharap sa Great White Throne. At doon na sila lalapatan ng parusa. Bubuksan ng aklat, aklat ng mga gawa at aklat ng buhay. At doon sila ibabatay ang kanila po na magiging kapalaran. Umaasa kami at tayong lahat sa tulong at awa ng Diyos na itong leksyong ito, panghawakan po natin sama-sama, mga mahal na kapatid. Palakasin natin ang ating pag-asa sa pagtitiwala sa mga aral na ito. Tumayo po kayo at tayo mananalangin. Ama po namin Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mga aral na ito. Iyong ipinaliwanag sa amin ang kaibahan ng rapture sa pagdating na ikalawa ng iyong bugtong na anak. Ang mga aral na ito ay aming sinasampalatayanan sapagkat maliwanag na ito'y itinuro mo sa Biblia. Sa amin po na pinanggalingan na doon ay maraming mga tao ang siyang naniwala sa mga aral na hindi naman po buo, kundi mga aral na kulang sapagkat ang mga aral na nasa Biblia, hindi naman nila tinuturong lahat kung ano lang ang gusto ng leader. Kahit pa hindi po nakasulat sa Biblia, pag pinasya niya, yun ang pinaniniwalaan namin noon. Salamat, Panginoon. Isinamo mo kami sa napakakaunting labi. Bagaman marami ang tumalikod, marami ang sumama sa leader, pero kami, sumama kami't na manatili kami sa pagsunod sa aming leader na totoo, ang Panginoong Yahushua. Siya ang nangako, kaya siya'y naparoon para ipaghanda kami ng dakong kalalagyan. Ama, may pangako siya, babalik siya. Yun ang aming inaasahan. Salamat sa pag-asang ito, Panginoon. Habang kami nag-aaral, lalong lumalakas ang pag-asa namin. Kahit kami po ay nagdaranas ng iba't ibang pagsubok. Pero binibigyan mo kami ng pag-asa para kami palakasin, patibayin ano man ang mangyari sa buhay na ito. Aman Diyos, itanaw namin, ipukol namin ang aming pag-asa at pag-iisip sa darating na pagdating ng Panginoong Yahushua sa halapaap. Ama, kung may mga anak ka na naghihirap, bunga ng kawalan at bunga ng karamdaman, mga anak mo na sunod-sunod na nagdaranas ng iba't ibang pagsubok. Huwag mo po kaming iiwanan, Panginoon. Sana pagtiyagaan mo kami at kami na may maninindigang
pilit hanggang sa huling sandali ng aming buhay upang aming masabi ang binigkas ng Apostol Pablo na buhat ngayon, buhay pa siya. Nakatitiyak na siya na magtatamo siya ng korona ng katwiran na yun ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat po. Salamat sa iyong mga kaawaan at salamat ng marami sa lahat ng katotohanan ito. Sumasampalataya kami na bibigyan mo ng pagkakataon ang lahat pa ng mga tao na makapakinig at makapagsuri at makapagdesisyon ng ayon sa iyong kalooban. Ito'y dalangin namin sa pag-asang tinanggap mo sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo, siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong mga tagubilin po. Patuloy nating i-share ang ating pananampalataya, mga kapatid. Huwag tayong, sabi nga, ay atin na lang sasarilinin itong ating naunawa at pinaunawa sa atin ng Ama. Kung gusto niyo mag-abuloy, at dapat lang tayo mag-abuloy, gaya ng panalangin ng kapatid natin. Matagal pa bago pagsamba, nakalaan na abuloy natin. Ano ho? Abuloy kayo, dyan po, sa churchofyahushua.org. Diyan natin padala. Panalangin natin patuloy ang lahat ng tao sa mundo, leader ng mga bansa, leader ng mga relihiyon. Mga kapatid, alang-alang po sa kanilang ikauunawa sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Hanggang diyan po at tayo natatapos na. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin